JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Yani. Taong 1970, Davao del Sur. Nang panong ito, buo ang desisyon ni Tatay Salvador na palipatin sa kanila ang kaibigan na isang antingero. Nagsimula ito noong may nambulabog na mga aswang. Wala namang nasaktan pero aligaga ang ama. Ang sabi niya, nagbabanta ang mga nilalang nababalik. Magmula ng oras na yon hindi matahimik para na silang mababaliw sa kilos nito. Umaga o gabi, palaging nakaabang sa bintana, may hawak na itak. Bagamat tao na ang dumaraan, pinag-iisipan ng masama lalo na kung hindi kilala. Ilang buwan na ang nakalipas, pero wala namang nangyari. Subalit para sa ama, may paparating na malaking dilubyo. Tay, yan na naman kayo umagang umaga eh. Hindi ba kayo matatahimik kahit isang araw lang? Kung totoo na babalik ang aswang, sana noon pa binalikan na tayo. Ang haba na ng panahon na lumipas pero wala namang nangyari. Binabaliw mo mga tao eh, nang dahil dyan sa paniniwala mo. Tignan mo si nanay. Umuwi sa probinsya dahil hindi nagustuhan ng kilos mo. Baka mamaya, susunod na din ako eh. Konti na lang, hindi ko na alam kung paano kayo pakikitunguan. Wika ni Yani. Di magsilayas kayo. Hindi ako namimilit basta darating ang araw. Mananalanta muli ang mga aswang. Hindi pwedeng magpakampante. Hindi tiyak kung anong oras o kung anong araw sila babalik. Tugon ng ama. Maigpit ang pagkakahawak sa itak. Napabuntong hininga si Yani. Napapailing na lumabas ng tahanan habang tanaw mula sa bintana ang ama. Naisip na idulog sa bayan para ipatingin sa eksperto. Sa paglipas ng panahon, malinaw sa kanya na nasisiraan ito ng bait. Nauunawaan niya na may epekto sa tao ang matinding takot at ito ang nakikita kay Tatay Salvador. Magmula sa oras na sinalakay sila ng aswang. Pagsapit ng hapon dumating ang antingero. Masayang nag-usap kasama ang ama. Hindi maiwasan ng binata na pansinin ang presensya nito. Kung titignan ordinaryong tao, kupas ang maong, gusot ang damit, nakasombrero, may nakasugbit na itak sa tagiliran, maraming kwintas na puro buto at may itim na bato. May dala ring bayong at buslo. Halata sa pag-uusap na matagal nang magkakilala. Maya-maya pa tinalakay ang usapin tungkol sa aswang. Detalyadong sinalaysay ni Tatay Salvador ang kaganapan. 10 oras ng gabi, bigla na lang may bumangga sa bahay. Sunod-sunod, kaya lumabas ang ama upang tignan. Pagbukas pa lang ng pintuan, umatake ang nilalang. Walang napuruhan pero nagdulot ng takot ang mga ito. Hindi mabilang kung ilan sa dilim ng paligid, pero malinaw na hindi nag-iisa. Kung umangil pa ay sabay-sabay. Umaaligid sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay kusa ding umalis. Sigurado ka ba talaga na nagbantang babalik? Malay mo nagkamali ng inatake. Kaya nang makita ang pamilya mo hindi tinuloy. Kasi nga, hindi naman kayo ang punterya. Kahit halimaw ang mga aswang, kung hindi kayo ang gustong patayin, hindi kayo bibiktimahin. Wika ni Mang Pilo. Sigurado talaga ako pare. Natandaan mo ba yung nangyari sa atin noon? May umatake sa atin. Hindi tayo pinuruhan pero paglipas sa mga taon bumalik. Yun nga ang dahilan kung bakit nasa Wisiose. Hindi mo ba natatandaan? Ganun nga pero malay natin. Hindi naman ganon ang nangyari sa'yo. Hindi sa lahat ng pagkakataon pare-pareho ang kaganapan.
Sandali nga, bakit parang ayaw mong tumulong? Antingero ka naman ah. May sapat kang kargada para humarap sa aswang. Marami ka na ring napuksa. Kaya, bakit ka nagsasabi ng ganyan? Salvador, gusto ko lang naman na unawain mong mabuti ang tungkol dito. Nag-aalala ko sa'yo. Para kasing kaunti na lang mababaliw ka na kakaisip eh. Pasensya na sa salita, pero yon ang nakikita ko. Aligaga ka. Masyadong binabagabag. Yan na nga din po yung sinabi ko, Manong. Umalis na nga si tatay at mga kapatid ko dahil diyan kay tatay. Mababaliw kami kakaintindi sa kanya eh. Pagsabihan nyo nga ho. Wika ni Yani. Huwag kang makisali, Yani. Basta sigurado ko na babalik ang mga yon. Kung ayaw mong tumulong, Pilo, mas maigi pa sigurong umalis ka na. Sayang lang yung oras ng pag-uusap natin. Huwag ka namang magtampo, Salvador. Gusto ko lang nalawakan mo ang pag-unawa. Pagdating sa ganitong usapin, mahirap pagkamali eh. Oras ang binibilang sa paghahanda. Kung tututukan natin ang mga bagay na walang kasiguraduhan, pareho tayo maaapektuhan. May gawain din ako. Napailing na lang si Yani. Kahit anong sabihin ni Mang Pilo, pinipilit nito na babalik ang mga aswang. Nagpatuloy ang usapan ng mga ito. Hindi niya na pinakinggan. Maya-maya pa napansin na binasbasa ng lugar. Naglagay ng pangontra sa bawat haligi ng tahanan. Nagsabit sa mga bintana at pintuan. Nagbigay ng langis at tinuruan si Tatay Salvador ng maikling dasal pang taboy. Maging ang palatandaan na magpapatukoy na merong aswang sa paligid. Hindi nagtagal si Mang Pilo. Nagpaalam na rin pagkatapos. Hinatid ng ama pero mababakas na merong hinanakit. Hindi na lang din nagsalita si Yani. Hindi na nais pang pahabain ang sitwasyon. Lumipas ang mga araw. Walang nangyari. Ni isang beses man hindi napansin na may nagparamdam na aswang. Subalit patuloy pa rin si Tatay Salvador sa pagmamasid sa paligid. Pinagtatawanan na ang mga kakilala dahil sa kilos na animoy may kalaban na hindi niya nakikita. Kung noon, itak lang ang nakasugbit sa tagiliran, ngayon ay may daladalang kutsilyo at langis. Kung sisitahin ay magagalit. Isang gabi, habang nagpapantok sa labas, napansin ni Yani ang kaluskos sa unahan. Ang talahib na hanggang bewang ng tao ang haba ay parabang inararo. Maya-maya pa may maririnig na angil. Mahina, yung bang parang umiinda ng sugat. Binaliwala ito ng binata pero nang mapansin ng ama, aligaga sa pagbitbit ng itak at sumugod doon. Napakamot na lang ng ulo. Hinayaan. Bumalik din maya-maya. Hila-hila ang aso na tinaga. Nakita mo na, tay? Nagkasala kayo sa aso dahil dyan sa iniisip niyong kung ano-ano. Kawawa naman yung munting hayop na damay. Namatay dahil sa inyo. Awat na hutay. Ipapasuri ko kay Pilo. Hindi ako kumbinsido na aso lang yan. Maaaring aso ang itsura, pero ang kaluluwa hindi natin sigurado kung hayop nga ba. Ay nako, bahala ka nga dyan. Kagaya ng sinabi ng ama, binalot ang katawan ng aso at nagtungo sa tahanan ni Mang Pilo. Kahit nasa kabilang barangay pinuntahan pa rin. Sinundan sa takot na baka kung ano ang gawin. Nakahinga si Yani dahil walang tao pagdating sa tahanan. Nagpumilit ang ama na maghintay kaya tumambay na lang din muna siya. Habang tumatagal, nangangamoy ang sako. Nagtataka dahil hindi pa naman umabot ng oras. Panay silip ang ama sa bangkay. Tignan mo, Yani. Ngayon mo sabihin na nagkamali ako. Dapat manlalamig na at maninigas na ang katawan ng hayop pero tignan mo ang asong yan. Walang pagbabago. Mainit pa rin ang katawan niya.
Ewan ko sa'yo tay, palagi ka namang may napapansin eh. Baka naman kasi mamaya pa yan maninigas. Masyado ka nagmamadali. Ano bang pinunta mo rito ha? Kung nandito ka para kumontra, mabuti pang umuwi ka na lang. Hindi ko kailangan ng sagabal dito. Napasandal si Yani sa inupuan. Maya-maya pa dumating si Mang Pilo. Nang makita ang laman ng sako, napansin ng binata na merong kakaiba sa titig nito. Imbis na imbitahan sa tahanan, nagmungkahit na sa bahay na lang nila isagawa ang nararapat. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Tatay Salvador. Inilapag ang katawan ng aso. Sinimulan ni Mang Pilo ang ritual. Purong orasyon ang sinasambit. Hindi nagtagal gumalaw ang aso. Matapos makabawi ng sapat na lakas, walang pagdadalawang isip na kumaripas ng takbo. Patuloy pa rin sa pagsambit ang antingero. Ginising ni Tatay Salvador para ipaalam ang nangyari. Sa halip na habulin ang aso, hinayaan nitong makatakas. Anong nangyari? Bakit ganun? Ang sabi mo kanina, riritwalan para malaman kung aswang ba o hindi. Ginawa mo nga, binuhay mo eh. Pero pinatakas mo, ano yun pare? Wala na rin tayong maaabutan kung hahabulin pa yan. Malamang nakalayo na yon. Huwag kang mag-alala. Nakita natin ang kilos ng aso. Walang duda, isa nga itong aswang. Si Yani na nagmamasid ng tahimik sa tabi, may napansin. Sa pagkaripas ng aso, hayop pa ito sa paningin, pero nang makalayo ay biglang naghubog tao. Huminto pa ito. Lumingon sa gawin nila na para bang may pinapaiwatig. Nang sulyapan si Mang Pilo, bagyang tumango. Hindi maintindihan ng binata kung ano ang nangyayari, pero bumulong ang isip ni Yani na may mali. Magmula sa puntong ito, binabantayan na ang kilos ng antingero. Pagkatapos sa labas, inimbitahan ng ama sa loob ng tahanan. Tumanggi ito. Nagbigay ng rason na sa bakuran na lamang tatambay. Dagdag dahilan na magbabantay sa paligid laban sa aso. Aniya, malaki ang tsansa na babalik kaysa sa labas na lamang siya. Pero hindi ito ang napansin ni Yani. Panay tingin sa haligi kung saan inilibing ang pangontra. Sa bintana, sa pintuan, na para bang ayaw maabot ng bisa. Hindi naisip ng binata ang matulog. Himbing ang ama sa kabilang kwarto. Samantala siya ay nag-aabang sa bawat galaw ni Mang Pilo. Nakaduyan lang ito, pero mapapansin na bumubuka ang bibig. Animoy may sinasa ulo. Hindi nagtagal tumayo ito at naglakad palayo. Sinundan ni Yani sa kapatagan na pinagpapastulan ng mga kalabaw at baka. Naabutan niya ang matanda na may kausap. Ang nakakapagtaka, parang wala na itong buhay. Nakatayo lang, walang emosyon, walang sagot sa anumang salita ni Mang Pilo. Mahaba ang pag-uusap, saktong masaksiyan ang katotohanan. Nagpalit ng anyo si Mang Pilo. Hindi makapaniwala sa bumungad. Ang buong akalay antingero ang kasama, yung pala isang impostor. Maya-maya pa bumalik ito sa anyo ni Mang Pilo. Nagmamadaling bumalik sa tahanan. Naiwan ang binata sa pastulan. Nagtatago pa rin. Hindi makakilos sa takbo ng kaganapan. Sumikat na ang araw ng makauwi. Natigilan ng dumako ang tingin kay Mang Pilo. Dahil sa nangyari kagabi, hindi malaman ng binata kung totoo o impostor ang kaharap. Nang mapansin naman siya ng ama, kagad itong nagtanong. Ayusin mo ang tingin yan eh. Para kang humuhusga ng pagkatao. Saan ka ba nanggaling? Ang aga mong nawala. Hoy, batang to. Ang aga-aga sinusubuan ng pasensya ko. Mag-igib ka ng tubig sa sapa tapos magdilig ng halaman. Bilisan mo. Tumutunga nga ka pa.
Kagad dinampot ang galon. Nagmamadaling nagtungo ng sapa. Habang nagsasalok ng tubig, hindi pa rin mawala sa isipan ang nangyari. Pabalik-balik hanggang sa sumakit ang ulo. Nakakahawa pala talaga yung pagiging baliw. Una si tatay, ngayon ako naman. Hindi na kami nilubayan pero totoo nga ba na hindi si Mang Pilo yun? Hindi rin naman ako namamalikmatay. Ewan, ang sakit ng ulo ko. Pagbalik ng tahanan na abutang nag-iinuman, dumagdag sa pagtataka dahil hindi naman tumitikim ng alak si Mang Pilo. Lumapit sa mga ito, nakipagsabayan para mapansin sa malapitan ang antingero. Hindi nagtagal, naging malinaw na sa binata ang kilos. Mailap pagdating sa titigan. Pakalat-kalat kung tumingin, panay ang iwas. Ang mga mata nito hindi malinaw, may kalabuan yung kulay puti. Nang matunugan na nagmamasid siya, kagad itong nagpaalam na bibili ng karagdagang inumin. Sinundan, pero hindi naabutan matapos maglaho sa daan. Sa puntong ito ay napaisip si Yani na puntahan ang tahanan ni Mang Pilo. Nakita ang nakababatang kapatid. Dito nalaman na lumuwas ng ibang lugar ang antingero. Noong nakaraang araw pa umalis. Linggo pa ang bibilangin bago makauwi. Kinilabutan sa nalaman. Dinala ang binata sa kanila para tignan kung sino ang kausap ng ama. Teka, si Jumbo yan ah. Yung loko-loko na kamuntikang puksain si Pilo. Naku, aswang yan ah. At sa pagkakalam ko, may lolo yan na aswang din. Hindi nakakapagtaka kung nagaya niya ang mukha ni Tio Pilo. Mahusay ang lolo niyan sa mga ritual at orasyon. Wika ni Dennis. Sigurado ka ba? Sa paningin ko si Mang Pilong nakikita ko sa kanya. Tugon ni Yani. Sigurado ako. Eto, kapag nakatsyempo ka, isaboy diretso sa muka. Mababasag ang panlilin lang yan at lalantad ang tunay na itsura. Huwag ka matakot, nandito ako sa tabi mo. Sasaklolo ko kapag kumpirmado na si Jamboy. Malaki ang atraso niyan eh, lalo na kay Tio Pilo. Tumango si Yani. Nagmamadaling lumapit sa pinagtatambayan ng impostor at ng ama. Upang hindi mahalata, nakisali sa inuman ang binata. Nakipagkwentuhan, nakipagbiruan. Nang makatsyempo walang pagdadalawang isip na sinaboy ang itim na apog. Sumigaw ito ng napakalakas at nagwala. Maya-maya pa lumantad ang tunay na itsura. Maging si Tatay Salvador na lasing na sana. Biglang natauhan, walang pasabing bumunot ng itak. Hinabol ng taga. Sumaklolo na rin si Dennis. Sinisigaw ang pangalan ni Jamboy. Kumaripas ng takbo ang huwad. Naabutan nila at hindi pinalampas. Binugbog ng binugbog. Pero nahinto nang marinig ang mabibilis na mga yabag. Mula sa kakawyan, lumitaw ang hindi mabilang na mga anino. Sa udyat ni Dennis, nagmamadaling umatras. Dito nakataka si Jamboy. Bakit hindi natin tinuluyan yung lalaki? Hinayaan pa talagang makalis. Patay na sana eh. Nakita niyo naman po siguro yung mga anino, Manong. Kapag sasaktan natin si Jamboy, malamang pupuruan tayo ng mga yon. Kung hindi nyo na itatanong, sila ang tinatawag na patay ng mga aswang. Mga namayapang aswang pero nagbalik buhay. Silang bigo na maipasa ang sumpa bago pumanaw. Sinamantala ang pagkakataon. Hawak sila ngayon ni Katelmo. Sino naman si Katelmo? Kanina Jamboy, tapos Katelmo. Ang dami mong nalalaman eh. Nagkataon lang po na alam kong tungkol dito. Si Katelmo isang babaylan na lumihis ng daan. Imbis na gamitin ang kapangyarihan sa tama, sinamahan ito ng kasamaan. Bumubuhay ng mga patay na aswang.
Hawak ang karamihan sa mga malanig. Duda rin si Teopilo na ito ang sumugod sa inyong magkakaibigan at sa kasalukuyang pamilya niya. Tignan mo nga naman. Ayaw pa niyang maniwala sa akin. Kumukontra pa eh. Ito rin pala ang hinala. Ang labo ng chewin mo. Nasaan ba siya ngayon at nagawa pang nakawin ang pagkatao niya? Naglalakbay ho sa karatig bayan. Nangangalap ng impormasyon tungkol kay Katelmo. Huwag yung isipin na binabaliwala kayo ni Tio. Naghanap siya ng paraan. Nakahinga si Yani. Sa kabilang palad, nagsisisi dahil hindi pinaniwalaan ang hinala ng ama. Lihim na humingi ng tawad sa pag-iisip nito ng masama. Magmula naman sa puntong ito, naging alerto sa bawat oras. Makalipas ang araw, kapansin-pansin ang pagbabago ni Tatay Salvador. Likas ang pagkamainitin ng ulo, pero ngayon ay sumobra. Ang nakakapagtaka, natatakot sa tubig, sa pagkain na may asin, o sa matatapang na amoy kagaya ng bawang. Hindi makatulog sa gabi, balisang balisa. Palakad-lakad sa buong bahay na parabang may nakalimutan. Hindi magtatagal magwawala. Lahat ng makikita ay babasagin. Pagkatapos niyan ay biglang tatahimik. Nang makabalik sa ulirat lalabas, saka lang babalik pagkalipas ng ilang oras. Pinagmasdan ni Yani ang kilos ng ama hanggang sa napansin na ang bawat balik nito. May dugo ang mga kamay at bibig. Wala sa wisyo. Tulala ng mahabang sandali. Kapag matatauhan, mapapatanong kung ano ang nangyayari. Umabot sa punto na nagkasumbatan. Hindi rin maintindihan ni Yani kung paanong nagkaganito ang ama. Parehong naguguluhan. Hindi naglaon. Oras na ang nakapagsabi sa kaganapan. Kakagaling lang ni Yani sa pakikigapas ng palayan. Inabot ng gabi. Dahil hapon na nang simulan. Sinalubong ng kaganapan kung saan nakalambitin sa puno ang ama. Inakalang kumukuha ng bunga pero bigla siyang sinunggaban. Dito malinaw na napansin ang itsura. Nangingitim. Nanlilisik ang mga mata. Naglalaway. Humaba ang mga kuko. Diretso sa pag-atake. Hindi siya binitawan ng sakal. Humigpit ng humigpit hanggang sa hindi na makahinga. Kahit anong laban walang panama sa lakas. Mabuti na lamang naisipang dumalaw ni Dennis. Sinaklolowan kung kaya't nakaligtas sa pananakit ng ama. Sa puntong ito, si Dennis at Tatay Salvador ang nagharap. Namangha si Yani sa galaw ni Dennis. Mabilis ang ama pero nagawa pa ring tapatan ng galaw. Hindi nagtagal. Sa pagsaboy ng itim na apog, dahan-dahan itong nawalan ng malay. Dali-daling ginapos at kinulong. Anong nangyari? Bakit nagkaganyan si tatay? Hindi ko na siya kilala sa itsura niyang yan ah. Malamang, sa inababa naman ang pagsasama nila ni Jemboy, hindi nakakapagtaka na nayanggaw ang ama mo. Si Jemboy ang mangyayanggaw dati pa. Mailap kaya hindi mahuli-huli. Idagdag pa ang hukbo ng mga patay na aswang. Sasaklolo kapag naipit si Jemboy, kaya palagi nakakatakas. Isa ba, malakas ang kanilang pinuno. Si Katelmo ba naman eh? Nagkaka-interest na ako sa Katelmo na yan eh. Sino ba talaga yan? Anong ganap niya sa buhay para gawin ito sa tatay ko? Pustahan, hindi yan kilala ni tatay. Hindi natin sigurado. Malay mo nakabangga nila noon. Hindi ba naikwento sa'yo ni Mang Salvador na dati siyang barumbado? Siga-sigaan ang mga yan nung kabataan nila kasama si Tatay Pilo at ang iba pa nilang kaibigan. Saka lang naman tumino ng magkaasawa ang tatay mo eh. Pumasok sa larangan ng chewin ko. Mabuti nga, naisalba pa ang mga imahe kasi kung hindi, hanggang sa ngayon masama ang tingin ng mga tao sa kanila. Napabuntong hininga si Yani.
Bumaling ang pansin sa ama. Halimaw pa rin ang itsura. Ayon kay Dennis, hindi mapapadali ang pagbabalik ng anyo dahil babaylan ang nasa likod ng pagkayanggaw. Ito din ang rason kung bakit mabilis ang epekto ng sumpa kahit ilang araw pa lang ang lumipas. Habang tumatagal ang pagtitig, hinaplos ang puso ng awa sa sitwasyon, lalo pa nang nakita itong nakagapos. Walang kamalay-malay, nakatungo ang ulo na parabang wala ng buhay. Sinigurado naman ni Dennis na babalik sa normal ang lahat sa sandaling makauwi si Mang Pilo. Araw ang binilang bago ito nakabalik. Hindi nagtaka sa naabutan. Matapos maramdaman ang sumpa ni Katelmo, napailing na lamang ang matanda. Isinailalim sa ritual ng gamutan pero ilang ulit nang isinagawa. Hindi pa rin umubra. Nanghina na lang si Tatay Salvador. Walang pagbabago sa kalagayan. Ilang beses sinuri ang katawan hanggang sa napagtanto na wala na sa kaloob-looban ang pinagkargahan ng sumpa. Nang sundan ng bakas, nagmula ito mismo sa ibang katawan. Sa madaling salita, sa ibang katawan nakatanim. Kay Tatay Salvador lang umepekto ang pagkayanggaw. Pwede pala yung ganun. Sa ibang tao nakapaloob ang sumpa, tapos sa ibang tao gumana. Ano? Ang gulo naman. Posible yan. Lalo na kung may mataas na karunungan ang nasa likod nito. Si Katelmo ang pinag-uusapan kaya hindi na nakakapagtaka. Magmula sa araw na pumasok ako sa larangan, pangalan niya na ang naririnig ko. Ilang antingero, albularyo, manunugis, maging manggagamot. Walang nagawa para hulihin ang Katelmo na yan. Wala ring nakakaalam kung saan nagtatago. Ang nakikita lang, mga alagad niyang amalanhig at si Jamboy. Sa paglalakbay ko, iilang impormasyon lang ang nakuha. Tiyo, tutulong ako dyan. Total, wala naman akong ginagawa eh. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging pabigat. Talagang tutulong ka dahil ikaw ang magbabantay kay Salvador. Aalis ako para puntahan ang lugar na sinasabi na madalas tagpuan ng mga amalanhig at ni Jamboy. Sana lang, naroon si Katelmo. Sasama po ako. Gusto ko pong makita yung Katelmo na yan. Gusto ko malaman ng dahilan para gawin niya to sa tatay ko eh. Mahabang katahimikan ang namayani. Nagkatinginan si Mang Pilo at Dennis. Makikita sa reaksyon ang hindi gusto, pero nagpumilit si Yani. Matapos ang pangungumbinsi, pumayag din, kagad umalis. Binaybay ang kahabaan ng daan. Habang naglalakad, napansin ng binata ang panay bigkas ng salita ni Mang Pilo. Maya-maya pa, nakarating sa isang kubo sa kalagitnaan ng gubat. Bago nagtawag, nagsaboy ng apog sa paligid. Sumasalubong sa kanila ang isang matanda. Sa pag-uusap na pagtanto ni Yani, naiiwanan siya sa pangangalaga nito. Kagad kumontra, nakiusap na sumama. Pinaliwanag ni Mang Pilo na magiging buwis buhay ang paglalakbay. Mapapalaban at hindi pwedeng sumali ang katulad ni Yani na walang kaalam-alam. Yani, sinabi ko na, hindi madali ang lakad na ito. Makakasalubong ng nilalang na hindi natin sigurado kung makakayanang kaharapin. Laban ito ng antingero at aswang. Walang lugar ang katulad mong ordinaryong tao lang. Unawain mo sana, iho. Nariyan naman si paring Rolly. Hindi kanya papabayaan. Dadaan naman ako rito pagka-uwi. Nagpaalam na si Mang Pilo. Hinatid ng tanaw ni Yani. Pumasok sa loob si Mang Rolly. Nang malingat ay nagmamadaling sumunod. Dumistan siya sa antingero para hindi mapansin. Mahabang paglalakad. Sa tuwing hihinto, nagpapahinga rin sa tabi.
Panaylinga sa paligid dahil anong oras na rin. Hindi nawawala ang kaluskos kaya tumaas ang pagkaalerto. Maya-maya pa nagulat ng masipat sa tabi si Mang Rolly. Akala mo hindi ko mapapansin ano? Alam kong hindi rin kita mapapawi, kaya sasamahan na lang kita. Mas mainam na dalawa tayong mapagalitan kaysa ikaw lang mag-isa. Gisingin mo ako pag aalis na. Wika ni Mang Rolly. Pasimpleng humiga sa damuhan. Bumaling sa kinalalagyan ni Mang Pilo. Wala na roon ang antingero. Lumabas sa pagkakatago para hanapin ito. Ginulat ng may kumalabit sa likuran. Bumungad si Mang Pilo. Sumenyas na wag mag-ingay. Ginising na rin si Mang Rolly. Mula sa kadiliman, nagmarcha ang mga patay na aswang. Diretso ang lakad ng mga ito. Nangangamoy ang halos maagnas na katawan. Lumika ng nakakakilabot na ingay. Sa puntong ito, naglalabas ng mutya ang antingero, isang bato na kusang sumisilip. Animoy may apoy sa loob. Nag-usal ng orasyon. Inilapat sa sarili at sa patalim. Maya-maya pa lumusok mag-isa si Mang Pilo. Mabilis ang kaganapan. Paglapit ng antingero sabay sumugod ang mga kalaban. Gayunpaman madaling natalo. Bawat taga ng sandata bagsak ang sinumang matamaan. Hindi nagtagal humandusay ang lahat. Maya-maya pa ginulat ng magbalik buhay. Sa puntong ito dumoble ang bilang. Nilabanan. Kaso hindi matalo-talo dahil sa paglipas ng ilang sandali ay babangon lang uli. Umatras sila. Sa sapa nagtungo. Nakampante ng makapunta sa kabila. Hindi makatawid sa tubig ang aswang. Nagpatuloy na sa paglalakbay, pero nasa mutyang bato ang pansin ni Yani. Nang magpahinga muli, dito na napag-usapan. Ito ba? Tinatawag itong mutya ng apoy. Ito ang gamit ko magmula pa noon. Hindi sa pagmamayabang pero marami na akong naitumba ng dahil dito. Nga pala, bakit kayo sumunod? Pati ba Ay nako paring Rolly, nandito ka din. Matigas tong kasama mo eh. Ayaw umuwi kaya sinamahan ko na lang. Kung magagalit ka, aba, siya ang una mong pagsabihan. Wika ni Mang Rolly. Napailing na lamang si Mang Pilo. O siya, hindi na rin kayo pwedeng bumalik dahil paniguradong nag-aabang ang mga yon. Tutuloy tayo pero paring Rolly, ikaw ang bahala kay Yani. Nagkaproblema na sa ama, wag na nating dagdagan pa. Sige na, tumuloy na tayo. Sa muling paglalakbay, kapansin-pansin ang presensya sa paligid. Yung pakiramdam na may nakatingin sa bawat galaw. Muling huminto na may humarang sa unahan. Sa amoy at tindig, masasabing amalanhig. Nakatayo pa lang ang mga ito. Sunod na napansin ay dahan-dahang kumilos palapit. Sumugod si Mang Pilo. Gayon din si Mang Rolly. Natatapatan pero ang problema nagbabalik buhay kagad. Habang nagkakagulo sa harapan, nag-isip naman ng paraan si Yani. Nang mabalikan ang kaganapan kanina, walang pagdadalawang isip na nagtungo sa sapa. Hindi kalayuan kaya makakaya pang mag-igib ng tubig. Matapos makapagsalok, nagmamadaling bumalik at binuhusan ang mga ito. Iilan ang natamaan pero sapat para bigyang babala ang lahat. Dahan-dahang umatras ang mga ito. Nang mapansin ni Mang Pilo na may natirang tubig, dinasalan, hinaluan ng langis, sinindihan at sinaboy. Nagliyab ang mga ito. Kumaripas ng takbo patungo sa iisang direksyon. Sinundan at dito natunton ang lungga. Maraming bangkay ng mga aswang. May bakas ng ritual kahit saan. Maya-maya pa lumitaw si Jamboy. Mabilis natapatan ni Mang Pilo. Kaya nakontra ang orasyon. Hindi pinakawalan. Sabihin mo sa akin kung kanino ka naninilbihan. Pwede kitang palampasin kung magsasalita ka. Kahit patayin mo ko ngayon, wala kayong makukuhang sagot.
Hindi ko kayang ibenta sa katulad mo ang nire-respeto kong tao. Maiksi lang ang pasensya ko. Baka hindi kita matansya. Marami ka ng atraso. Pati sarili kong itsura ninakaw mo para marin lang ang kaibigan ko. Ano? Magsasalita ka ba o papatayin kita? Patayin mo na nga. Wala kayong makukuha sa akin. Hindi nakapagpigil si Mang Pilo. Walang sali-salita. Ginilita ng leeg ang binata. Sinaksak ng sinaksak. Siniguradong maihiwalay ang laman at buto. Pagkatapos ito naalerto ng matunugan ang amalanhig. Hindi nagtagal pumalibot ang mga ito. Muli na namang napalaban. Sumali na si Yani matapos abutan ng patalim. Sa tulong ng inilapat na sabulag, malaya siyang nakakakilos. Hindi nagtagal ang pagtutuos nang biglang bumuhos ang ulan. Naglaho ang mga ito sa kadiliman. Naganap na rin sila ng masisilungan. Sumakto na ang may-ari ng tahanan dati ng biktima ng amalanhig. Kilala nito si Katelmo. Ayon kay Mang Jacinto, mahirap hagilapin ang babaylan. Ilang antengero't manunugis ang sumubok, subalit wala ni isa ang nagtagumpay. Maraming taon na ang lumipas nung huling may naglakas loob. Ang nasa lugar lamang ang amalanhig at si Jamboy. Huwag kayong pakasiguro na mapuksa si Jamboy. Ganyan din ang akala ng mga nauna sa inyo. Si Katelmo ang pinag-uusapan dito. Isang babaylan na kalaunay umanib sa kaliwa. Babaylan na may mataas sa kaalaman pagdating sa mga bagay-bagay. Walang nakakalam kung ano ang kaya nito. Kaya sa ganitong usapin, huwag kayong magpapakampante. Kung ganon, ano ba ang dapat naming asahan? Matinding laban kapag nakaharap si Katelmo. O hindi kaya pagkabigo. Hindi madaling mahanap ang taong ito. Walang nakakalam kung saan siya nagtatago. Pero kung gusto niyo talaga, may alam akong lugar. Hindi sigurado pero malay natin sa pagkakataong ito pagpalain tayo. Muling naglakbay. Sa puntong ito hindi maunawaan ang takbo ng paligid. Mabigat ang hampas ng hangin. Kapansin-pansin na parang may nakaakbay. Dahilan para sumakit ang katawan at mahirapan sa paghakbang. Nang parehong mapagod nagpa siyang magpahinga. Nagtataas ang puno. Makapal na halamang ligaw. Kumakaluskos sa paglipas ng bawat sandali. Naroon pa rin ang bigat na hampas ng hangin. Maya-maya pa umalingasaw ang masangsang namoy. Nang sulyapan na mga kasama, nakatulog ang mga ito. Napako ang tingin sa unahan kung saan may nakikitang anino. Hindi natakot lumapit dahil pamilyar ang hubog. Si Denise. Teka, bakit nandito ka? Si tatay nasan? Kailan ka pa sumunod? Ngayon lang ako nakarating. Akala ko nga hindi ko kayo maabutan. Maayos naman ang tatay mo. Nasa mabuting kalagayan na siya. Nakita ko si Katelmo. Hindi pa siya nakakalayo. Sundan natin. Teka, gisingin natin sila. Dapat malaman ni Mang Pilo. Matatagalan pa. Dalian natin bago pa makalayo. Susunod din ang mga yan kapag nalamang wala ka na. Halika na. Sa pagkataranta, sumunod na lamang si Yani. May kalayuan ang nilakbay pero pagdungaw sa baba ng burol. Maraming palatandaan na nakatarak sa lupa. Maya-maya pa natukoy na libingan ng mga aswang. May kuweba sa unahan na may iilang amalanhig na nagbabantay. Nag-abot ng patalim si Dennis. Tinanggap ito. Sabay na bumaba ng burol. Nauna si Dennis. Tahimik at maingat na sumunod si Yani. Bumilis ang lakad nito. Laking gulat nang makipag-usap sa mga aswang. Paglingon, malinaw na isa itong huwad. Lumantad ang katotohanan, ito ay walang iba kung hindi si Jamboy. Kagad sumunggab. Tumila po ng binata, nagtamo ng kalmot sa muka. Walang nagawa kung hindi sumigaw ng sumigaw. Hanggang sa dumating si Mang Pilo.
Ilang buhay ba meron kang hayop ka? Pinatay na kita kanina. Sa dami hindi ko mabilang eh. Hindi mo nga kasi kami mapapatay. Lalo na ito mga kasama mo. Gusto mong malaman kung bakit? Paano mo mapapatay ang mga nilalang na matagal nang patay? Nang marinde sa Mang Pilo, sinugod ito. Ginamit ang buong puwersa ng mutya kaya't tinamaan. Masama ang tingin ni Jamboy. Inutusan ang mga amalanhig. Muling sumiklab ang labanan. Alerto ang lahat dahil sa pagkakataong ito kinokopya ang mga mukha nila. Nagdadalawang isip manakit sa takot na baka mapuruhan ang tunay. Sa kabila ng kaguluhan napansin ni Yani ang ginawa ng antingero. Inihipan ng dasal ang mutya. Pagkatapos inilagay sa bote na puno ng langis. Inihagis sa ere. Tinaga ng patalim. Pagbasag ng bote, saktong tinamaan ang mga amalanhig. Basag maging ang orasyon ni Jamboy. Sinindihan at sa pagkalat ng apoy, natusta ang lahat. Hindi napansin ng binata kung paano, pero sa puntong ito, hawak ng antingero si Jamboy. Nakapalupot sa leeg ang mutya. Hindi ito nakapalag. Walang nagawa kung hindi sabihin ang kinalalagyan ni Katelmo. Walang tao sa kuweba kung saan namamalagi ang babaylan. Ayon kay Jamboy, umalis ito at sa gabi pa babalik. Mataas ang sikat ng araw kaya kinakailangang palipasin ang mga oras. Nang makahanap ng pwesto, kampanting nagpahinga ang lahat. Biyag pa rin si Jamboy, nangihinang nakagapos sa tabi. Mang Pilo, bakit po pala kailangan makaharap si Katelmo? Hindi madali ang pinagdaanan natin. Kaya sigurado ko, sa oras na makatapat ang taong yun, mas matindi ang mangyayari. Kaya nga sinabi ko na hindi ka pwedeng sumama. Pero ano pa nga bang magagawa ko, nandito na tayo eh. Ang yanggaw ng ama mo, nasa kamay ni Katelmo. Wala tayong ideya kung saang katawan nakatanim ang sumpa. Kung siswertein tayo, gagaling ang ama mo. Kung mamalasin naman, hindi lang si Salvador ang mamamatay. Tayo din. Ngayon alam mo na kung bakit maigpit ang bilin ko na hindi ka pwedeng sumama. Natahimik si Yani. Palihim na sinisi ang katigasan ng ulo. Ngayon na nasaksiyan ang kaganapan, biglang nakaramdam ng takot. Gayunpaman, pinili pa ring manatili. Kampante na poprotekta na makasama anuman ang mangyari. Pagsapit ng gabi, sinimulan ni Mang Pilo ang ritual. Layo nitong sakupin ang kamalayan ni Jamboy para mapasunod. Nang matapos saktong dumating si Katelmo, tumingin sa paligid ang matanda pero hindi sila makita. Tinaas ng antingero ang bakod ng sabulag. Binulungan si Jamboy. Ito ang naunang sumugod. Hindi kaagad pinakilos. Nakipag-usap muna kay Katelmo. Subalit mabilis na buking ng babaylan. Isang kumpas ng kamay wasak ang orasyon ni Mang Pilo. Hindi na rin nasayang dahil ng makontra, umepekto rin sa kalaban ng bisa. Bagyang nawalan ng balanse si Katelmo, sinamantala ng antingero, nagawang sagurin. Kaso nga lang, madaling nakabawi, ito ang unang nakakilala. Hindi ba ikaw si Pilo? Binata ka pa nung una tayong nagkita. Ngayon matanda ka na. Hindi ko inasahan na matapos ang mahabang panahon, magkakaharap tayo. Anong meron at naparito ka? Mabuti naman at kilala mo pa ako. Gusto ko lang malaman kung ano ang pamamaraan mo ng pangyayanggaw. Masyadong pakalat-kalat ang tauhan mo. Dinali ang kaibigan ko. Hindi ko magamot hanggat hindi malaman kung saan nakatanim ang sumpa. Ito bang kaibigan mo ay si Salvador? Huwag mong isipin na nagkataon ang nangyari sa kanya.
Sinadya ko talaga. Masyadong nangingialam sa gawain ko kaya tinuruan ko ng kaunting leksyon. Kumusta siya? Lalabas na sana sa pagkakatago si Yani pero pinigilan ni Mang Rolly. Kung lalagpas siya sa bahagi kung saan hindi nasakop ng sabulag, madadamay sa paghaharap ni Mang Pilo at Katelmo. Pinanood na lamang ang kaganapan. Sa puntong ito nagsasalita sa ibang lengguwahe si Katelmo. Maya-maya pa lumitaw ang grupo ng amalanhig. Sabay na umatake kay Mang Pilo. Kagaya pa rin nung una, babangon pagkatapos tagain. Naganap ng tubig subalit walang makita sa paligid. Maaliwalas ang kalangitan, walang senyales ng ulan. Si Mang Pilo sa kabilang banda, hindi matapos-tapos ang laban, umabot sa punto na dumadami ang amalanhig. Nangibabaw ang halakhak ni Katelmo sa tabi. Maya-maya pa sumasambit ng kataga. Sa bawat kumpas ng kamay na dadagdagan ang amalanhig. Hindi nagtagal wala itong pasabi na umalis. Kumilos si Yani, pero pumigil pa rin si Mang Rolly. Batang to masyadong nangingialam. Hayaan mong silang may karunungan na magharap. Magiging hapunan ka ni Katelmo kung magpapakita ka. Huwag ka nang dumagdag sa iisipin ng matanda. Nang ibalik ang pansin kay Mang Pilo, sa kabutiang palad na gawan din ng paraan, dinuraan ng sandata, inusala ng dasal at kiniskis ang mutya. Sa muling pagsugod, dito na isa na mga kalaban, isa-isang bumagsak. Sa pagkakataong ito ay hindi na muling bumangon. Nang humandusay ang lahat lumitaw si Katelmo, nanlaki ang mga mata habang tinititigan ang mga alagad. Wala ka na bang ilalaban? Ito lang bang nasasakupan mo? Hindi pa ako pinagpapawisan. Hindi ko inasa na sa paglipas ng panahon ay humusay ka. Hindi dapat kita minaliit. Hindi mo yata alam na ikaw ang isa sa mga rason kung bakit ako pumasok sa larangan. Hindi ko makakalimutan ang mukha mong hayop ka. Ikaw ang pumatay sa kaibigan namin ni Salvador noong araw. Ngayon naman, si Salvador ang nasa alanganin. Gagawin ko ang lahat para mapatay ka. Hanga din ako sa katapangan mo, Pilo. Sa dami ng manunugis at antingero na naglakas loob na maganap sa akin, ikaw pa lang ang unang nakalagpas sa amalanhig at kay Jamboy. Matagumpay kang humarap sa akin, pero hindi nangangahulugan na mapupuksa mo ko. Nakalimutan mo yata, mataas ang aking karunungan. Isang salita ko lang, pwede kong paghiwalayin ang katawan at kaluluwa mo. Ganun ba? Di subukan natin. Inihanda ng antingero ang sarili at nang makitang kumilos ang kalaban sumalubong ito ng sugod. Sa kabilang banda, iba ang nakikita ni Yani. Imbis na si Katelmo ang lumapit kay Mang Pilo, para bang lumabas ang kaluluwa nito sa katawang lupa at siyang nakikipagtuo sa antingero. Hindi lang sandata ang naganap. Bawat atake, sinasabayan ng orasyon. Sa unang sandali, tinalo si Mang Pilo. Panay bangon ang matanda. Paulit-ulit binagsak ng kalaban. Nang maunawaan kung paano kumilos si Katelmo, dito na inalabas ang pangmalakasang bisa ng mutya. Pinulupot ang tali ng mutya sa kamay. Maigpit itong hinawakan. Sinasabayan ang ginagawa ng babaylan. Nang umusal ito ng ritual, sinabayan niya ng orasyon. Habang sinasambit ang bawat salita, dumakot ng lupa at binato sa direksyon ni Katelmo. Direktang lumapat sa katawan. Napasigaw dahil nang tumama sa balat. Animoy apoy na nagdulot ng pagkapaso. Kinontra ni Mang Pilo ang orasyon. Sinikap na mapasunod kahit kapalit ay pinsala sa katawan. Dumugo na ang bibig, pero sa uli ay nagawang kontrolin ang orasyon ng kalaban.
Ginulat si Katelmo. Nanlaki na lamang ang mga mata nang maramdaman ang sariling atake. Lumabas ang dugo sa mata, bibig, ilong at tenga. Inasa na matatalo pero laking gulat nang bumigkas uli ng salita. Naramdaman ni Mang Pilo ang panghihina ng katawan. Matinding pananakit ng ulo sa anumang oras ay mabibiyak na. Sa kabila nito sinubukang sabayan. Subalit matapos maagaw ang atensyon ng mabiyak ang bato, ang mutya ng apoy. Nawala ng konsentrasyon sa pag-aalala. Dahilan para magtagumpay si Katelmo. Napatingala ang antingero. Tumagos sa katawan ang sariling sandata. Sinabi ko na sa iyo, hindi ako matatalo ng kahit na sino lalo na ng kagaya mo. Nabiyak nga ang mutya mo. Ikaw pa kayang... Naudlot ang salita ng babaylan. Matapos ipasubo ni Kapilo ang pira-pirasong mutya. Pinasok sa kaloob-looban. Tila bulkan ang katawan na kusang sumabog. Mahabang katahimikan ang sumunod. Maging si Yani at Mang Rolly hindi nakapagsalita sa nasaksiyan. Maya-maya pa natauan ang lahat. Sabay nanlilisan ang lugar. Bago yun, niligpit ng mabuti ang lasog-lasog na bangkay ni Katelmo. Pinuntahan ang tahanan ni Mang Jacinto. Pinagamot si Mang Pilo. Araw ang binilang bago bumalik ang lakas. Nagmamadali na rin sa pag-uwi para si Tatay Salvador naman ang asikasuhin. Ngunit ginulat ang lahat nang makitang nakaburol na ang matanda. Sa kwento ni Dennis, biglaan ang nangyari. Tahimik lang si Tatay Salvador habang nasa niyong aswang, ni hindi ito umangil ni isang beses. Sa mga unang araw gumagalaw pa ito. Nais makawala sa tali. Pagsapit ng gabi bumalik sa niyong tao. Nagmamadali sa pagkuha ng damit si Dennis para takpan ang katawan, pero naabutang patay na. Hindi basta-basta ang pagkamatay dahil parabang sumabog ang kaloob-looban. Hindi mawari ni Yani kung ano ang mararamdaman. Natuwa na sana dahil patay na si Katelmo. Subalit kapalit nito ang pagkawala ng ama. Kung ganon, nasa katawan ni Katelmo ang kinargang sumpa. Sa oras na mamatay siya, tapos na rin ang buhay ni Salvador. Patawarin mo ko, Yani. Hindi magawang sisihin. Naintindihan na ginagawa lamang ni Mang Pilo ang nararapat. Sino ba naman mag-aakala na ganito ang magiging takbo ng kaganapan? Tinanggap ang kamatayan. Inilihim ang katotohanan. Pagkatapos ng libing, tila nagkaroon ng distansya sa pagitan ni Yani at Mang Pilo. Hindi dahil sinisisi ng binata ang antingero, mas piniling hindi na lamang pag-usapan para maiwasan ang sumbatan. Gayunpaman, pinaramdam ni Mang Pilo na nariyan lang siya sa oras na kailangan. Tinanaw ang binata sa malayo, maging ang pamilyang naiwan ng kaibigang si Tatay Salvador. Sa paglipas ng panahon pumanaw na rin si Mang Pilo. Hindi dahil sa katandaan, nilamon ng pag-iisip at konsensya. Sinisi ang sarili sa pagkamatay ng kaibigan. Hindi kinaya ang bigat. Humantong sa kamatayan. Nang malaman nito ni Yani, muling gumuho ang mundo. Nung una inakala na nababaliw kakaisip si Tatay Salvador na babalikan ng mga aswang. Sunod na namalayan ay nayanggaw ito. Mabilis ang kaganapan. Namatay ang kanyang tatay. Namatay din ang kaibigan na tumulong. Dala-dala ni Yani ang kabigatan sa paglipas ng panahon. Pero nagpatuloy pa rin siya sa buhay. Inilagay sa isipan, ano ang gugustuhin ng ama para sa kanya? Iisa lamang naman ang nais ng kanyang tatay, mamuhay ng maganda ang anak. Kaya naman ginampanan ito ni Yani. Nagkaroon ng sariling pamilya. Inalagaan ng mabuti ang buong pamilya. Isinapuso ang kaalaman, ang lahat ng natutunan. Nang minsan niyang makita ang mutya ng apoy,
nang minsan niyang masaksiyan ang babaylan, nang minsan niyang masaksiyan ang amalanhig. Pasko na, mamamasko ka ba? Maniningil ka ba? Nasa toxic environment ka ba, kabayan? Kailangan mo ba ng pampaamo sa tao? Sa ninong mo, sa mga sinisingil, or sa trabaho, mga kabayan, kung nasa toxic environment ka. Subukan mo to. Kaluban de pampaamo. Mga kabayan, may sangkap to sa loob, May mga sangkap to sa loob. Itong kaluban, galing pa to sa Negros. Gawa ng mga katutubo, itong parang banig. Pero yung mga sangkap sa loob, ang kumuha nun, Antengeros del Negros. Sila'y nagkonsagra, sila'y nagbasbas, sila yung bumuhay sa mga sangkap upang maging pampaamo sa tao at sa negosyo. JD, paano gagamitin yung kaluban? Sobrang simple lang, kabayan. Meron tong free na gabay pulang tela pouch. Ilalagay mo lang yan sa loob ng pouch, dalhin mo palagi, lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang. Let it work for you. Bagay nga to sa mga nasa sale, sa mga naniningil, at sa mga mamamasko, mga kabayan, para mabilis kayo makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Kung interesado ka sa ating kaluban, fast-facing ang stocks nito, mga kabayan. Kung meron kayo nakitang stocks, kunin nyo na kagad. I-visit nyo ang shop ng Likha Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.